Ning manon. Good morning. So this very morning, this very moment, our topic, we will be talking about the investigative judgment. So kani siya nga maong nga doktrina mga igsoon, kung sa kuan pa na Tagalog pa ito'y atin, no? Kanato ngini. This doctrine is one of the distinctive doctrine of the Seventh-day Adventist along with the sanctuary doctrine. So the formulation of this doctrine in the Bible, dili na siya ma-formulate mga igsoon kung wala nato nasabtan ang ang Daniel and Revelation o ang 2,300 years prophecy o ang sanctuary doctrine, no? So kini siya nga mao nga doktrina, lalom-lalom kini siya nga doktrina, kasagaran madungga nato ni siya nga mao nga presentation diha na gid sulod sa church. Kaya kung i-present nimo ni sa imuhang mga Bible student diha sa field, murag lisod kini sabton, no? Okay, lalom-lalom na ni siya nga study. Anyway, let us proceed. So what is the importance of this doctrine? Why nganong gikinahanglan magid mga igsoon nga kinahanglan nato nga masabtan kini nga mao nga swito sa mao nga doktrina? But before that, let us pray first, no? Let us ask God's providence samtang ato ni siya nga pagatun-an nga mao nga punto diha sa balaan nga kasulatan and along with the inspired writings of Ellen White. Let us pray. Almighty Infinite Father God in heaven, this very moment we humbly come into thy presence. We request thy holy presence, dear Lord, your Holy Spirit to be with us as we are going to study your words and your inspired writings of Ellen White. Guide us, dear Father, and all of these things we give unto thee through the loving name of your Son, Jesus Christ, our Savior. Amen. So the investigative judgment, hukom investigatiba. So as we already know in the Bible, natay ginatawag mga kaigsunan, natay tulo ka klase nga judgment. Natay ginatawag nga pre-advent judgment, naay millennial judgment, and naay executive judgment. So diha sa investigative, ang kanang pre-advent judgment, also known as the investigative judgment, muna siya ang akong topic karon, very specific. And then another one is the millennial judgment, muna siya ang ato ang paghukom, no, sa mga matarong dito sa langit. Atong tan-awon dito ang mga libro, no? Kung anong si Kuan, si Basilisco, wa man ni naluwas nga buutan man tani. So mahitabo na siya dito sa langit, sulod sa usa ka libo ka tuig, muna siya ang millennial judgment. And the executive judgment, muna siya ang ultimate judgment sa tanan nga mga sinners, no? Those who did not repent, those people who are not belong to the fold of Christ, no? Who did not choose Christ. So ang atong topic is the very specific investigative judgment. So what is the importance of this doctrine, mga kapaglaw, mga igsoon? So according to the writings of Ellen White, Great Controversy, page 488, the subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. So we are people of God, and that is why there is a need, and it is the understanding of this doctrine is an integral part of being a people of God, no? So malapan ni Sister Ellen White, should be the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. All need a knowledge for themselves. Otherwise, it will be impossible for them or to the people of God to exercise the faith which is essential at this time. So in this present time, we have this faith and along with this faith, mga igsoon nga atong gihuptan, we should also have a clear understanding of the sanctuary doctrine. So kung ano na kay pagtuo, so kinahanglan pod nga ato gyud nga masabtan kining mao doktrina sa investigative judgment, mga kapaglaom. So asa man ta naka-anchored ani nga maong understanding sa Bible. So according to the Daniel chapter 8, verse 14, and he said unto me, unto 2,300 days, then the sanctuary be cleansed. So this sanctuary here, it is referring to the heavenly sanctuary. So ato nasabtan diha sa atong sanctuary doctrine nga naay duha ka klase nga sanctuary, no, diha sa atong Bible. Naay heavenly sanctuary unya naa po'y earthly sanctuary. Ang earthly sanctuary, mga kaigsunan, nana siya ginatawag nato nga mga Levitical system, no? Ana siya mga sistema diha sa sulod which is hulan or kanang itong shadow diha sa nagapanghitabo po diha sa heavenly sanctuary. So my topic is not on the sanctuary. So I assume that we already understand the system in the sanctuary doctrine, no?
So my topic is the investigative judgment. So diha sa Levitical system mga kaigsunan kung atong tan-awon, naanay ginatawag diha ang daily service. Kung sa gani ang mahitabo diha sa daily service, diha mahitabo mga kaigsunan ang matag adlaw nga paghalad. Nganong gikinahanglan man ang paghalad aron ma-forgiven, aron mapasaylo ang sala. No? Pero na human ang usa ka tawo mo dala dito og halad, ang iha nga sala karon mubalhin, mapasaylo na siya. Pero ang iha nga sala maoy mubalhin dito sa sanctuary, sa earthly sanctuary. Nasabtan man nato. So ang sala karon sa tawo maoy nakapahugaw sa sanctuary itself, no, sa sanctuary. So karon mo na ginatawag nato mga igsuon nga Day of Atonement. Kaisa sa isa ka tuig mahitabo na kaniadto sa mga sa Levitical system, mahitabo ang ginatawag nato nga Day of Atonement. At that time mga igsuon, ang usa ka pari mosulod dito siya sa labing balaang dapit, maghimo siya sa iyang ministry dito. The purpose of that ministry of the high priest is to blot out the sin of all people in Israel, unya hinluan ang sanctuary sa mga sala sa katawhan. So asa man karon ang sala? Niini nga mao nga panahon mga kaigsunan, ang sala nga nakahugaw sa sanctuary ibalhin dito sa scapegoat, Azazel, no? Kunya ang scapegoat adtuon siya dito sa awaaw. That scapegoat will be cursed, no? So ang atong nasabtan diha sa sanctuary doctrine mga igsuon, natay tinatawag nga daily service. So diha sa daily service mahitabo ang forgiveness of sin. Every day nga proseso pagpasaylo sa sala, daily service. Ang Day of Atonement is kanang unique because that day mga igsuon is the blotting out of sin and the cleansing of the sanctuary. So kaning Daniel chapter 8 verse 14, it is referring to the cleansing of the heavenly sanctuary. Now we understood that the heavenly sanctuary is also marred, kanang nahugawan pud siya mga igsuon sa sala di ay. Ay naginhanglan man siya og paglimpyo, no? So Christ is the high priest, and into 2,300 days sa atong understanding ani sa prophecy, the longest prophecy in the Bible, motakdo kini siya sa 1,844, no? Or 1844. So niadtong 1844 gisugdan ang unsa? Ang Day of Atonement diha sa langit. Unya ang term nga gigamit nato niini mga kaigsunan is ang investigative judgment, hukom investigatiba, no? So gikan 1844 nagsugod ang Day of Atonement kung sa Levitical system pa na, pero sa tuwa karon investigative judgment. So unsa gani ang diha sa investigative judgment is the blotting out of sin. Ang unsay naa diha sa blotting out of sin, ang sala nga nakapahugaw sa heavenly sanctuary ibalhin ngadto sa ang asa naman sa una dito kang Azazel man sa Levitical system. Karon mga kaigsunan sa heavenly sanctuary asa man ibalhin ang atong sala? Ibalhin siya diha kang Satanas. Taban sabtan. So I hope that it is very clear, no? So this is what I have discussed earlier. The typical daily service diha sa earthly sanctuary, the anti-typical service, no? So the daily service represented the ministration performed by Christ since the ascension to 1844. So ang daily service mga kaigsunan diha sa Levitical system, muna siya ang typical. Unya ang anti-typical ana ang serbisyo ni Jesus Christ before he ascended to the most holy place in 1844. So nasabtan naman siguro nato nino kaning typical ug anti-typical, kanang type anti-type. Ibalik kon ba? Diha sa Levitical system, ang lamb diha kanang literal nga lamb nga ginaihaw, hayop nga ginaihaw. Unsa man na siya? Muna siya ang type or ang typical. Unsa man ang anti-type ana? Jesus Christ. Nasabtan ba nato? Inana ba? So dinhiata sa this investigative judgment, murag na skip na ko tong isa ka punto. So diha sa the yearly Day of Atonement represented the investigative judgment being done in heaven since 1844. At the end of 2,300 day period, according to Daniel, magsugod ang cleansing of the sanctuary. So in Great Controversy, page 480,
In the great day of final atonement, the investigative judgment, the only cases considered are those of the professed people of God. So this investigative judgment is only intended for those the professed people of God. Okay, sa maning nabilong sa people of God, mainly the church. So in the great day of final atonement, ang diha sa investigative judgment mga igsoon, ang kaso diha nga gina-consider katong mga katawhan nga belong sa people of God. No? The judgment of the wicked is a distinct and separate work and takes place at a later period. So we understood, according from the inspired writings of Ellen White, nga nade duha ka phase mga igsoon sa investigative judgment. Ang una nga phase, unahon niya ang unsa? Katong mga katawhan sa Dios, so people of God, members of the church, or those people who believe in Christ. Katong mga katawhan sa Dios. Then human mga kaigsunan, human to sila nga mahukman according to the Great Controversy page 480, human nga ma-consider ang ilahang nga mga kaso, mas scrutinize ang ilahang nga mga kaso, pag makompleto na mga igsoon, mubalhin na po ang hukom dito sa mga katawhan nga ginatawag nato nga wicked. And it is a distinct and separate work. Lahi ni siya nga trabaho. No? It is also a judgment. Kabahin siya sa investigative judgment, pero ang iyang focus sa paghukom kadto lang mga katawhan nga kanabitaw. Wala gyud sila ning dawat nga si Kristo ilahang nga Dios, or sa either ba wala nila nadunggan ang mensahe about ni Jesus Christ, no? Dili sila kabahin sa church. Dili sila kabahin sa people of God. No, they are not belong with the Christ fold. Maybe because they did not heard the gospel, something inana ba? So lahi na sila, separate na sila nga pagahukman. Ang ilang nga kaso, separate. According to 1 Peter chapter 4 verse 17 to 18, for it is time for the judgment to begin with the household of God. If it begins with us, how will it end for those who fail to obey the gospel of God? And if the righteous one is barely saved, there will be the godless. Where will the godless and the sinner appear? So this is a challenge for us mga igsoon. We are all, kita nga naa din niya karon, we believe in Christ, actually, no? So, bilong ta ni ining ginatawag nato nga household of God. Bilong ta ni ining nga panimalay sa Dios. But dili ta magpakampante mga igsoon tungod kay sumala pa ni Apostol Pedro, sumala pa niya din niya mga kaigsunan. If the righteous one is barely saved, no? Kung malisod man gani ay luwason kining mga katawhan nga bilong dinhi sa panimalay sa Dios. Malisod igsoon dili gyud sayon, no? Kapitan ka Kristo nga nagapalig nato mahimo nato ang mga butang nga angay tang pagahimuon. So kung lisod man gani day maluwas ang mga matarong, unsa na lang kaha ang mga makasasala. So kita consider ta nga nabilong tungod kay because we believe in Christ, then we belong in this household of God. So atong paningkamutan mga kaigsunan ang atong nga pagkalinuwas, ang atong pagkatinawag, ang atong pagkamimbro niini nga mao nga iglesia, which is the body of Christ, and Christ is the head. No? Tungod kay kita mga kaigsunan ang gamito ni Jesus Christ nga instrumento pod aron sa pagpabalo niining mga wicked people nga wala gayud makabalo sa kamatuoran, godless people. Tungod kay kung malisod man gani para sa tuwa ang pagkaluwas nga nasayod na ta sa kamatuoran, nabilong na ta sa manimalay nga iya sa Dios, pagka makaluluoy niya adtong mga katawhan nga wa gyud masayod sa Dios. Unang kinahanglan batnan ta pagigugma pod ngadto kaniya, mo unang kinahanglan ta mag-ministry, no? Judgment on the house of God. So magsugod ang hukom diha sa gani ang first phase diha sa household of God. So diha sa household of God, kinsa man pud ang unang nga pagahukman. So sumala pa din niya mga kaigsunan. Yes, I will send it later sa ato nga GC. From the writings of Ellen White, all who have ever taken upon themselves the name of Christ must pass its searching scrutiny. Ang muna nakaingon si Apostol Pedro mga igsoon nga malisod gayud bisan sa mga matarong ang pagkaluwas, no? Tungod kay ang atong mga pangalan must pass its searching scrutiny. Gina-scrutinize good. When we are going to say scrutinize, dili na siya, it is a very deep or kanabitang superlative expression mga kaigsunan nga i-scrutinize good ang atong tagsa-tagsa ka mga pangalan, no? Unya nagpadayon at the time appointed for the judgment, the close of the 2,300 days in 1844 began the work of investigation and blotting out of sin.
So niadtong 1844 hangtod sa panahon nato karon, nagsugod ang Day of Atonement or the blotting out of sin, and we call it the investigative judgment. Nag-start, nagsugod diha sa katawhan nga kabahin sa panimalay sa Dios. So judgment of the house of God, asa man gid magsugod? The dead will be judged first, then the living. So diha sa panimalay sa Dios, o sugdan og hukom. Asa man magsugod yun, specifically diha sa balay sa panimalay sa Dios, dituwa sa mga nangamatay. As the book of records are open in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus come in review before God. Asa magsugod? Beginning with those who first lived upon the earth. So, ang paghukom nagsugod atong 1844. So ang mga kaso nga una nga giimbestigahan katong mga katawhan nga kabahin sa people of God, household of God. And specifically those who live before, who first live upon the earth, katong mga nangamatay na nga mga katawhan nga kabahin sa panimalay sa Dios. So, judgment in the house of God, the dead will be judged first, then the living. So human mahukman ang katong mga nangamatay, mo proceed na pud diha sa mga buhi. So our advocate presents the cases of each successive generation and closes with the living. Every name is mentioned, every case are closely investigated. So here we see mga kaigsunan nga God is a just God, God is a God of justice. So God kanang nasayod na magyud siya, wala naman nagakinahanglan og mga inani nga mao nga mga proseso, pero gihimo ni siya nga mao nga mga proseso mga kaigsunan aron madayag gyud nga ang Dios ang iyaha nga paghukom naagi basihan og sakto nga paghukom, O niya, ang atong mga tagsa-tagsa kapangalan, wala gi bias. Every name is mentioned. Every case is closely investigated. Wala gi bias-bias diha mga igsoon sa paghukom. The result of judgment. What will be the result of judgment? According to the Exodus, book of Exodus chapter 32 verse 33. Chapter 32 verse 33. The Lord declared to Moses, whosoever hath sinned against me, him I will blot out of my book. So, names are accepted, names rejected. Diha sa kanabitong paghukom na ay pangalan nga dawaton, na ay pangalan nga i-reject because as Christ or as God closely investigate our case, na ay pangalan nga dawaton, na ay pangalan nga dili dawaton, magdepende na mga kaigsunan sa atong sala nga nahimo. When any have sins remaining upon the book of records, unrepented and unforgiven, their names will be blotted out of the book of life. And the record of their good deeds will be erased from the book of God's remembrance. So, atong nasayran mga kaigsunan nga kung ang sala dili nato mapangayuan og kapasaylohan, so sumala pa ni apostol, sumala pa ni Moses sa iyang sulat sa Exodus, nga ang atong ngalan ma-blot out, mawala. Pero sumala pa din niya sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 24, when the righteous turneth away from his righteousness, and committed iniquity, all his righteousness that he hath done shall not be mentioned. O sa kamatarong, mutalikod sa iyang pagkamatarong, ug maghimo siya pagpakasala, ang iyang mga maayong buhat, iyang mga pagkamatarong nga gibuhat, dili na to siya ma-mention. Sins that have not taken, repented, and forsaken will not be pardoned and blotted out of the book of records, but will stand to witness against the sinner in the day of God. Kaya sa paghukom, ang witness mga kaigsunan nga kita mahukman gyud, makondemn is our sin. Kung ang atong sin dili nato kapangayuan o kapasaylohan. So that is why mga kaigsunan, every now and then we are human. Wala may perfect. There's no perfect sa ato ang mga kapaglaom mga igsuon. Una nga nagakinahanglan kita og Kristo sa atong kinabuhi. Una kinahanglan kita nga moduol kang Kristo. Tungod kay pinaagi kang Kristo, ato nga mapangayuan og kapasayloan ang atong mga sala. Yan nga kinahanglan man ta nga magrepent sa atong mga tagsa-tagsa ka mga sala. Atong nasayran mga kaigsunan nga ang langit, biblical revelation, naay apat ka klase na nga mga libro na ginatawag nato nga Book of Life, the Book of Death, Book of Remembrance, and Book of Records. Ang Book of Records mga igsuon, basahon sa record ba, Book of Records, dinhi masulat ang atong mga sala nga nahimo. Diha sa paghukom,
Pag hukman na ang atong pangalan, maabot ng time nga atong pangalan na ang gihukman, pagtanaw gani dito sa Book of Records, na kay sala nga unrepented. Ang imong pangalan ma-erase diha sa Book of Life. Pag ma-erase na imong pangalan diha sa Book of Life, tungod kay naa man kay record diha sa Book of Records ng mga sala, wala na erase, tungod kay wala nimo gipangayuan o wala ka nagrepent, ang imo pud nga mga maayong buhat dito sa Book of Remembrance, ma-erase pud to siya. No, ma-invalidate. Wala gi pulos tanan. So inana mga kaigsunan ka crucial ang mga pagkitabo dinhiya sa pag-preserve sa atong pag-maintain sa kahinlo sa atong ngalan dinhiya sa Book of Records. So ang atong mga sala, adayag man o tinago, ato gid siya nga pangayoan og kapasaylohan. Kinahanglan kita nga magrepent para kung ang atong sala wala tay record dinhiya, wala tay record sa sala nga na-record dinhiya sa Book of Records, then ang atong ngalan magpabilin diha sa Book of Life, ug ang atong mga buhat, mga maayong buhat, magpabilin diha sa Book of Remembrance. Kung nakay sala, unrepented, wala ka nagrepent, so kana siya ma-unpardon, wala mapasaylo. Ang imong pangalan, magpabilin sa ang katong imong sala, kaning sins nga imong nahimo, magpabilin diha sa Book of Records. So ang imong, kung kay naman kay sala nga nagpabilin diha sa Book of Records, ang imong ngalan ron ma-remove sa libro sa kinabuhi. Ana na ra ka simple mga igsunan ang proseso nga atong dali ra kay nato masabtan through this concept. So tungod kay ma-remove naman ang imong ngalan diha sa basahon sa kinabuhi, so unsa pay bili sa imong mga good deeds. Ang imong mga good deeds ma-remove na pod from the Book of Remembrance. So sayang mga kaigsunan, ang atong pagpaningkamot sa pagbuhat og maayo unya masipyat lang ta sa usa ka sala. Even a simple sin, wala man gyoy madako man o magamay nga sala, kana siya sala gyud, no? Ang atong mga maayong buhat ma-invalidate na siya tungod lang sa usa ka pagpamakat, no? Grabe ka ko, no? Grabe ka sayang ang ato ang effort sa pagkinabuhi unya napakyas lang kay tungod kay naa kay sala nga wala na pangayoan og kapasaylohan, no? Apan kung aduna kay sala, imong gipangayoan og kapasaylohan, so kana siya mapasaylo. Kung ang imong sala karon nga nahimo ma-blot out, ma-blotted from the Book of Records, so wala na kay record ron diha sa Book of Records, wala na kay record nga sala. So ang imong ngalan karon magpabilin sa Book of Life, sa libro sa kinabuhi. Kung kay naa naman ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi, ang imong good deeds ug mga maayong buhat magpabilin diha sa libro gihapon sa kinabuhi, no? Book of Remembrance mga igsoon. So it's a very simple concept mga igsoon nga ato nga masabtan ang mao nga proseso. So the result of judgment. So repented of sin. So mapasaylo na ka, ang atong sin is ma-blot out na. That time mga igsoon atong madawat ang refreshing from the presence of the Lord. When we are going to say refreshing, ma-refresh ka ba? Kanabitong ma-renew, no? Pabago, kanabitong computer, kaning atong mga laptop usahay maghimo tagkuan unya. Labi nagpuno-puno na puno-puno nag virus, murag mulag na siya. Ato na siyang refresh, murag ma-renew ang iyahang nga proseso, no? Sumala pa din niya sa Acts chapter 3 verse 19, repent and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Kung imo na siya nga, ang imo nga sala, imo nang gipangayoon og kapasaylohan, ang imo nga sala karon, na-erase na diha sa Book of Records, totally, wala na gyud kay sala, no? Tungod kay na-blot out naman. So niya nga mao nga panahon na renew ang imong kinabuhi diha kang Kristo. It will not be possible kani siya nga mao nga proseso. This process will not be possible without Christ. So gikan sa imong pagpangayog pasaylo, kinahanglan muduol ka kang Kristo. Mo gina siya ang first step. Muduol ka kang Kristo because Christ is siya ang nagrepresent nga lamb. Ang iyahang dugo mo ang muhinlo nato mga kaigsunan. Mao'y assurance, Christ is the assurance nga pag mo-undergo ta niini nga mao nga proseso, magmadaugon kita kung kita dili lang mobuhi nga na kaniya. So kung mabag-o na ta, mapasaylo na ta, ma-renew na ta, madawat na to si Kristo sa kinabuhi, ma-refresh na ang ato ang mga panghunahuna, mga pagbati ug ang atong relasyon nga nasa buhi nga Dios. Christ offers himself to be our mediator before the Father. 1 John chapter 2 verse 1. Now si Kristo gyud mo sa iyang kaugalingon mo ining offer nga ako imo mediate. Christ is our mediator between the Father and us. No? Jesus does not excuse their sin, but shows their penitence and faith, and claiming
for them forgiveness. He lifted his wounded hands before the Father and the holy angels, saying, I know them by name. I have graven them on my palms, on the palms of my hand. So Christ does not excuse their sin. Di kita magsalig mga kaigsunan, mingon tanga, grasya naman karong panahon na. Sa panahon ni Kristo, grasya naman. Sa makahimo kag sala, unang mga doktrina bitaw nga usas, wanay kasuguan. Makahimo kag sala, may problema kay luwas naman yun. No, di kita magkumpiyansa mga kaigsunan because Christ only mediate. Christ's rule in this judgment mga kaigsunan is only to mediate, no, not to excuse our sin nga atong nahimo mga kaigsunan. Ang ipakita lang dito ni Kristo ang atong pagpinitensya ug ang atong pagtuo nga naha kaniya. Nakahimo tag sala, makasasala man kita. Dili na i-excuse ni Jesus Christ kay makasasala man kita. No? Wala man siya mahimo nga pag-excuse niya kana siya Ginoo, kana siya amahan, dili na makasasala. Di ba dito makasasala man kita. Makasasala kita, pero unsa may i-present dito ni Kristo sa iyang amahan? Napasayloon ta tungod kay natay pagtuo nga naha kaniya. Nga gidawat nato siya nga atong personal nga maluluwas, ato nga gi-acknowledge si Kristo na maoy atong Redeemer, pinaagi sa iya nga dugo nga giulag sa Kalbaryo sa cross. Mamahimo nga mahinloan ta sa atong mga kasalanan. Ato na siya nga mahimo ni Kristo ang pagdepensa kanato kung natay pagpinitensya sa atong mga kaugalingon ug natay pagtuo. What is penitence mga igsoon? Lalom ni siya kanang pagpinitensya bitaw kanang imuhang lalom na pag-surrender, pagpangayo ug kapasuluhan sa imuhang mga kasalanan. No? Muna siya mga igsoon. That is the role of Christ in this judgment. What is the assurance of our victory against our accuser? Daniel chapter 7 verse 22, then the eternal God who had been living forever came and pronounced judgment in favor of the people of the supreme God. Kung atong tanawon mga kaigsunan, pagpakanaog sa Dios sa iyahang hukom, asa man mo pabor dito sa mga katawhan nga katawhan sa Dios. Tungod kay nga naman, bisan sila makasasala, pero tungod kay sila katawhan sa Dios, gidawat nila si Kristo nga ilang personal na maluluwas, nadawat na karon nila ang Lamb of God nga which is essential or which is integral, plays an integral part in forgiving and blotting out of sin. Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation now for those who live in union with Christ. So unsa nga pamaagi mga igsoon nga malikayan nato nga dili ta makondem kung kita magkinabuhi uban nga naha kang Kristo. Ug si bisan kinsa nga naa kang Kristo, gani dili na gyud magpakasala. Kung makasala man gayod, adunay manlalaban nga mao si Kristo. Ako na siyang prinsipyo diya sa tong balahan nga kasulatan mga igsoon. Kung nakasala man gayod, siya nga ana kang Kristo dili na magpakasala. Mo gani ingon si Apostol Pablo nga imitate me as I imitate Christ. No? Dili magkinabuhi na nga matarong. Kung kay si Kristo matarong man. Apan kung masayop man gayod, adunay manlalaban. Ulaban ra pud si Kristo nga ni kanato kung muduol ta nga kaniya dawaton nato si Kristo nga to personal na maluluwas og magrepenta sa tinud-anay gyud nga pagpangayo og pasaylo. Kung atong tanawon mga kaigsunan, naapoy ka nang nangayo kag pasaylo pero dili pod ka nang dili ka nang tinud-anay nga pagpangayo og pasaylo. Wala gyud makabot ang kanang tinud-anay nga pagpangayo og kapasaylohan. Just like what happened to Judas. Manong naghikog man si Judas tungod kay nagmahay siya. Nagmahay si Judas sa iya nga gihimo, no? Pero wala niya nakabot ang kanang tinud-anay nga kapasaylohan. Kaya nga naman, nangayo siya tuod og nagmahay tuod siya, nagpinitin siya, lima kag naghikog sobra pas pinitin siya. Pero nga naman, wala gyud niya nakabot ang tinud-anay nga pagpangayo og kapasaylohan. Kaya nga naman, nagmahay tuod siya, pero diha siya nga kasing-kasing, wala niya napasaylo iyang kaugalingon. No? Mo po ni mga kaigsunan ang nahitabo usahay sa atong kinabuhi. Umingon ta ba nga makasasala naman gyud ko? Simba na, dili ko mo simba igsuon tungod kay makasasala gyud kay ko, maulaw ko. Kana bitaw nga mao nga mindset mo na siyang mindset ni Judas. Wala niya napasaylo ang iyang nga kaugalingon. Iyang gibitay iyang kaugalingon. So, wala nakabot ang tinud-anay nga kapasayloan. Ang tinud-anay mga kaigsunan nga pagpangayo o pasaylo o repentance, imuha nga ihalad ang imuha nga makasasala nga kaugalingon nga naha kang Kristo. No? Leave it all to Christ and let God do the rest. Kung human nga nimo nadawat si Kristo imong kinabuhi, believe that Christ will mediate
in the judgment and that God will forgive you. Mura gyud naman siya mga igsuon kung tungod kay kitang tanan makasala kita. No, apan kining atong sala nga atong nahimo sa atong kinabuhi with the guidance of the Holy Spirit, hinaot nga ato ni siyang makonquer pinaagi sa tabang sa ato ang comforter which is the Holy Spirit. With the power of Christ, kung kita magkinabuhi na nga kang Kristo. So, until when is the investigative judgment? Kung kano sama ang investigative judgment? The work of investigative judgment and the blotting out of sin is to be accomplished before the second advent of the Lord. So hangtod nga dili pa moabot ang second advent of the Lord, no? Or matapos kini nga mao nga buhat or ang investigative judgment before the second advent of the Lord, no? Kinahanglan nga sa wala pa ni abot ang atong buhi nga Dios, wala pa ang second coming, kinahanglan ang investigative judgment matapos na siya. So there is no exact date, there is no exact nasayod ta kung kanus ang nagsugod ang investigative judgment. Kanus sa gani nagsugod ang investigative judgment? Papa mo diha? Kanus sa gani nagsugod ang investigative judgment? 1844. Yes, 1844. No? We all know that the investigative judgment, according to the writings of Daniel, nagsugod siya 1844. But we did not know. We don't know kanus akin siya matapos. No? Kung kay nagadepende ni siya mga kaigsunan sa kanus ang ato lang nahibalaan nga matapos ni siya before the second advent of the Lord. But there is no exact date mga igsoon. So since the dead are to be judged out of the things written in the books, it is impossible that the sins of men should be blotted out until after the judgment at which their cases are to be investigated. So kung wala pa ang atong ngalan na imbestigahan, so ang atong mga sala, ang atong mga kuan diha magpabilin gyud na diha sa book of record, no? Una nga matag karon og unya kinahanglan ta nga magkinabuhi gyud nga maningkamot uban sa tabang sa balang Espiritu Santo nga ang atong kinabuhi pleasing sa mata sa Ginoo. But the Apostle Peter distinctly states that the sins of believers will be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, and He shall send Jesus Christ. So kung atong tanan mga kaigsunan sa Acts chapter 3 verse 19 to 20, according to the Maranatha, book of Maranatha, page 51, nga kung madawat na to ang when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, then and He shall send Jesus Christ. This is the coming of Christ. So kung atong tanawon mga kaigsunan, this refreshing from the presence of the Lord, pwede nato ni siya nga ma-consider, or there are studies that consider this as the Holy Spirit or the latter rain mga igsoon. No? Ang pagbubo sa ulahing ulan. So dili man ta bubuan sa ulahing ulan kung kita wala gyud na siliyuhan nga kita gyud iya sa Dios. No? Ipataka ra maday pisik ng ulahing ulan dili man. No? Ang ulahing ulan mga igsoon ihatag na dito sa katawhan sa Dios nga nagakahiyusa nga iya gyud sa katawhan sa Dios. Kuha ba natang punto? So that is why there is a need for us to be kanang magkinabuhi gyud nga angayan or kanang bitaw nga dili ma-condemn sa investigative judgment. Kaya nga naman, aron atong madawat ang ulahing ulan or the refreshing in the presence of the Lord. Kung kay ang ulahing ulan mga kaigsunan gikinahanglan na siya aron mapadali ang buhat aron si Jesus Christ mobalik na, no? So judgment of the person finished, a person sin blotted out. Kung pag mahumanahukman ang usa ka tawo, ang sala sa usa ka tawo mawala na kanang kaniya. Ang iyang nga pangalan magpabilin iha sa libro sa kinabuhi, unya iya nga madawat ang refreshing from the Lord. No? So receiving the latter rain means a person has been judged. Latter rain required for the loud cry. Ang loud cry mo ni siyang pagsinggit sa kamatuoran. Kusog nga pagsinggit sa kamatuoran. Aron iwarningan mga kaigsunan ang mga katawhan nga katong ginatawag bitaw nato nga wicked people. Sa second phase sa investigative judgment. Kaya ang focus karon sa mensahe nini nga mga tungura kani sa loud cry or kanang kung madawat na ang latter rain is to spread the gospel. Kusog nga pagmensahe dito sa mga katawhan nga wala sa kamatuoran. And it is the SDA
that will proclaim the loud cry. No? Because kita ang nagdala sa three angels message. And SDA must be judged first to receive latter rain for the loud cry. So, here we see the importance mga kaigsunan of investigative judgment. Diha sa itong sulod sa itong iglesia. O niya, kinahanglan nga itong paningkamutan nga naman gud sa to ang advantage, naana kanato si Kristo, naana ang dugo ni Kristo. Ang ato lang nga trabahoon mga igsuon, nga moduol nga na kang Kristo, aron atong madawat ang iyang nga refreshing, no? Natay sala, moduol tangan kaniya, aron nga kita mapasaylo ang atong ngalan, atong mga sala ma-erase diha sa Book of Records o ang atong ngalan magpabilin diha sa libro sa kinabuhi. Nindot mga kaigsunan nga experience sa usa ka binuhat, kundi asa ato gyud nga ma-enjoy ang privilege nga gihatag ni Kristo sa ato nga kinabuhi mga igsoon. Kinsa man gud ang dili gusto nga makadawat niya na nga mao nga oportunidad o pribilehiyo nga libre nga gihatag sa Dios, iyaha nga gipaylo ang iyaha nga kamatayon para lang nga makabot o mabatna nato ni nga mao nga butang o niya sa ato nga pagkinabuhi magpaling-paling pagita. No? Muna nga focus ta mga kaigsunan, isip kabahin niini nga mao nga katawhan sa Dios. We belong in the people of God because we believe in Christ, no? So padayon ta mga kaigsunan sa pagbuhat paningkamot. Sumala pa diha sa libro ni Juan kung masipyat man gayon, adunay manlalaban mga igsoon. So this very morning, thank you for sa pagpabilin, no? Og hinaot nga aduna tay nakuha nga mga makadasig nga mga punto nga atong nakatunan niini nga mao nga kabuntagon. And I hope, no? Though my knowledge and my capabilities in sharing the gospel of this truth is limited, but I do hope that the Holy Spirit is with us this very moment, and by His leading, by the leading of the Holy Spirit, each one of us can generate reflections based on the truth that we have heard, divine truth that we have heard this very morning. So, daghang salamat. Hinaut nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen, amen. Question po ko, question. Based sa itong presentation, ang unang nga sige, padayon na yung pagkatana. Padayon ko mga tana ha. Sa imong presentation, isa may unang nga hukman, ang mga buhi o ang patay. Kana lang. Based sa inspired writings of Ellen White, atong nasayran nga judgment will begin upon those people who live first sa kalibutan. So those katong mga katawhan nga kaniadto nga belong sa Church of God or belong sa people of God. So sila ang una nga pagahukman. Right. Thank you. Question. May question. Question. Kano sa may tabo ang plotted of sin? There is no exact sa Levitical system, taas gid sila eksaktong nga panahon, no, sa ilahang Day of Atonement, but in the heavenly sanctuary, ang sistema sa heavenly sanctuary, ato lang nasayran ang exact date kung kano saan nagsugod ang cleansing of the sanctuary. Atong nahibal-an kung kano saan nagsugod ang Day of Atonement. Tibalay na ba? So, kano saan nagsugod ang investigative judgment, ang cleansing of the sanctuary, based sa atong understanding sa 2,300 days prophecy sa Daniel, so nagsugod siya sa 1844. So, dito siya nagsugod. And sa mga pasunod-sunod na ang mga panghitabo, di ba sa atong study, na divide siya sa duha ka phase. Mag-una dito sa mga people of God, ang ikaduha dito na po sa mga wicked people. We don't know kano sa magsugod, kano sa atong nasayran nga magsugod ang hukom diha sa people of God, and specifically dito sa mga tao nga kaniadto katong mga karaang tao nga nangamatay na. We don't know kung kano sa magsugod na pod nga mahuman natong hukom sa mga karaang tao nga nangamatay na. We don't know nga kano sa na pod nga mo transfer na pod diri sa mga buhi. Wa gyud ta masayod niya na. Wala po ta nasayod kung kanos ana pod musugod mahuman ang hukom dinhi sa mga people of God unya mo transfer na po dito sa mga wicked people. We don't know. Ang ato lang nahibal-an nga naa siya. Kung nasayod kanos matapos ang investigative judgment. Ang ato lang nasayran nga matapos ang investigative judgment before the coming of Christ.
Because the investigative judgment, ang paghukom kinahanglan gid siyang matapos. Muuni siya manggod ang pagsilyo sa katawhan sa Dios. Nga kita angayan na gyud nga mudawat sa ulahing ulan. And the love cry and the latter rain is important, is plays an integral role in the love cry, mga igsoon. Yeah, pero wala pa man siguro nagsugod dun ang blotted out of sin. Nagsugod na. Kaya nagsugod naman ang cleansing of the sanctuary. That is the blotting out of sin. 1844. I think wala pa siguro, Pastor, kay kung nagsugod ng blotted out of sin, dili na ang tama-tama kasala ron. Kung nagsugod na blotted out of sin, siguro forgiveness of sin lang siguro, wala pa na blotted. I talked to Pastor Luther. Ingon siya nga ang kuan man god, ang sistema sa earthly sanctuary is just a shadow sa langit, no? So, ang hitabo karon dihapon sa faith, sa steps akat bitang kuan sa salvation, steps of salvation. Kung mo nga gidawat si Kristo, you will be justified. Ya, masang pag human nga na justified na ka, mag-sanctified na ka. Diha sa pag-sanctify nimo, makasala na pud baya ka. So ma-justify na pud ka. Balik-balik ra. Human nga nag-sanctify ka, nakasala naman pud ka, so muduol na pud ka kang Kristo. So katong sala na imong nahimo, no? So mahala sa presentation ni Pastor Pido. So i-justify naman po kato kay mo witness naman po to sa imong nga sala. So kung mudula po ka kang Kristo, i-justify na po to. No? So karon sa atong nga kinabuhi sa sanctification nga period, niini nga mao nga panahon nagkinahanglan ta ni Kristo tungod kay nagapanghitabo pod niini nga mao nga panahon ang forgiveness. Okay, makasala man kita. Mo ganin ang ingon diha sa libro ni Juan. Nga kung makasala man gayud, ano na mga lalaban tungod kay makasala man gid ang tao. It doesn't mean nga tungod kay makasala ang tao, pakasala na lang gid pud ka. Kay delikado gid kayo. Sumala pa gani ni Apostol Pedro nga malisod man gani maluwas ang mga matarong. Malisod makamot ang kaluwasan sa mga matarong. Dili kita magkumpiyansa. So, sa ako ang perspective, sa ako nga view, I understand. Nasabtan ako imong pangutana. Murag nagsabay ron ang blotting out of sin o ang forgiveness of sin. Ayun naman. Ano nagsabay man? Nakaingon man ko nga nagsabay. Tungod kay ang ministry sa forgiveness of sin o ang ministry sa blotting out of sin. Pero managlahi na sila ha. No? Tungod kay ang forgiveness of sin, kada adlaw ba yata na ay tendency nga kada adlaw ta makasala. Lakaw-lakaw ra ta diha kay kita tag telescopic. Pagtan-aw, sala naman na. So kada adlaw ta makasala. So nagakinahanglan ta sa matag adlaw nagakinahanglan ta ni Kristo. So, matag adlaw ang ministry sa pagpasaylo. Tungod kay ang dugo ni Kristo, gi-offer naman. Na-offer na ang dugo ni Kristo o niya ang makabenepisyo ana kitang tanan. So, dili na ta magdala-dala pa og laing pangihalad kun dili na nadaan ang halad na ana. So, ang ato na lang buhaton nga muduol nga kang muduol nga sa Dios aron sa pagpangayog pasaylo pinaagi sa dugo ni paggiula dito sa Kalbaryo sa cross. That is forgiveness. And that is possible kada adlaw tungod kay ang halad naa naman. Dili na lisod para kanato. Dili unlike sa ilaha before nga magdadala pa sila karnero, no? Ang halad na ana. So ang forgiveness of sin, ang ministry sa pag-forgive sa sala, possible kada adlaw. But the blotting out of sin, it is a very different work. It is a very lahi na siya. Ang blotting out of sin. Tungod kay nga naman. Ana siya nga mao nga panahon, basahon gyud ang imong ngalan. Ako ba nato ang punto? Every name is closely investigated. I-check yun ba? Ang imuhang ngalan. Nga hukman na ka. Kanang i-weigh ka ba? Kanang kuan ka? Kanang usa ka ba na? Weigh? Timbangon. Yes, that's the right term. Timbangon ang imuhang ngalan ba? I-scrutinize yun ang imuhang ngalan kung angayan ba gyud ka? Nga masilyuhan nga ikaw gyud kabahin sa kanang katawhan sa Dios. So ang forgiveness mahitabo siya kada adlaw. Pero ang blotting out of sin, atong masatan, ang forgiveness, mahitabo na siya kada adlaw. Sa ato ba, sa atong kagalingon. Mahitabo na siya, possible na siya nga mahitabo kada adlaw. No? Tungod kay ang halad naa naman si Kristo. Dili na ta maglisod pag mangayog pasaylo. Pero ang blotting out of sin, dili man na sa ato agod.
no? Ang blotting out of sin is dito man na sa sanctuary. Nakuha ba nato ang concept? Ang atong sala dinhiya sa ato nga pag sa kada adlaw nato nga pagpangayo pasaylo, ang atong sala mobalhin na dito sa heavenly sanctuary mo makahugaw. Pero ato to siya nga sala, tabalhin lang dito sa heavenly sanctuary. So kana nga mao nga panahon i-blot out no ang mga sala dinha sa heavenly sanctuary na mabalhin diha sa Azazel or kang Satanas. So lahi na siya nga ministry. Clarify lang, Pastor ba? Clarify lang, wala pa na blotted out ang atong sin karon. Kay kung maingon ta nga na blotted out na atong sin, dili ta makuna ta. We don't know kung kanus ang atong mo na. We don't know kanus sa atong ngalan. Yes, nasabtan na ko. Okay. So nasabtan na ako ang imong question. Ang imong nga question is concerned sa ato karon. Sa ato personal ba? So ako dili abisan ako personally dili ko makaingon nga ang akong ngalan karon is gi-examine na dito sa langit. Nga nag-blot out na ang katong mga sala nako nga nakapahugaw sa Holy Sanctuary sa most holy place. Dili ko makaingon nga ang akong ngalan karon kanang closely examine na, gi-scrutinize na. Wala ko masayod. So every one of us wala ta masayod. Kung kano sa ang atong ngalan pagabasahon diha sa langit. Yeah, reminder lang nato mga pastor kung if we still remember sa atong subject sa Adventist theology kang Pastor Luther na dito gisaysay kanus may tabo ang blotted out of sin. Pero ako nang ituklan karon, if I not mistaken, may tabo ang blotted out of sin tunga-tunga sa investigative o sa millennial judgment, meaning sa katapusan na ending sa investigative judgment. Tunga gani siya investigative o millennial judgment, dito na may tabo ang blotted out of sin. Sa pagkakaroon wala pa na blotted out of sin. Kung na blotted na atong sin karon dili na ta makaunaw og sala. Dito na sa mainumduman nato sa atong previous subject sa Adventist theology kang Pastor Luther na dito masaysay jud kaayo. So mao na ta ako mainumdum ninyo mga igsoon. Wala nga inani ba nindot siya nga sistema no. Diha sa investigative judgment diha mahitabo ang blotting out of sin. Pero dili maapil og ka-blot out ang imong sala diha. Asa man ang atong sala mapadulong ana kana sa blotting out of sin. Moadto dito sa kang Satanas, mo transfer. So, ang atong sala karon nga nahimo mo'y nakapahugaw diha sa sanctuary. So kinahanglan nga i-blot out siya, hinluan ang sanctuary. Tungod kay ang akong sala tuwa didto. So kinahanglan nga ang atong tanang sala nga naa kanato karon, kinahanglan na i-surrender nato aron mabalhin dito sa sanctuary. No? So diha sa blotting out of sin, diha sa Day of Atonement or sa investigative judgment, dili siya kanang diha sa blotting out of sin, ang imong sala nga wala nimo gipangayuan o kapasayloan diha sa daily service bitaw sa forgiveness of sin. Kung wala nimo na nahimo ang pangayog pasaylo, so ang imong sala karon wala nabalhin dito sa sanctuary. So pag blot out sa sala dito sa sanctuary, ang imong sala wa maapil, nagpabilin sa imuha. That is why pag abot sa kuan, mo na siya ang witness na dili gyud ka mamahimo nga kanang bitawng nga mana? Kana bitawng makuan sa term anay. Makondem gyud ka. Okay nga naman, nakay sala nga gisipit-sipitan nga wala gyud nimo na pangayuan o kapasayloan. Yeah, diha sa sanctuary pastor wala pa blotted out of sin diha sa sanctuary. Forgiveness lang na siya diha. Wala pa blotted out diha. As we already know, ang blotting out of sin is nag-start na. Dito 1844, nagsugod sa mga patay. So wata masayod kung ang mga patay pa maghihapon karon ang gi-scrutinize ilang ngalan. Or ang mga buhi na ba? Ato na siya i-review sa atong Christian, sa atong Adventist theology nga subject. Kanus ba naitabo ang blotted out of sin? For me, wala pa naitabo na siya. Forgiveness pa ron. Ang blotted out of sin dito na sa unahan. Kaya kung maingon ta kung na-blotted na taron, dili na ta makahunaw. Ang akong punto is dili kita ang ginablot, dili ko makaingon nga ako na karon ang ako ang sala karon diha sa heavenly sanctuary mo gina-blot out. Kaya nagsugod man gud ang dili pa sa blot out diha. Forgiveness lang na. Wala pa blotted out diha sa sanctuary. Mo na akong punto ba? Dili ang
ang kung ato man kung basahon kaniyo kani siya nga text, nakisgot man gud niya nga 2,300 days mutak daw sa 1844 magsugod na ang cleansing of the sanctuary. Walay problema dia sugod sa cleansing sanctuary pero ang pangutana lang ang blotted out When? when. Na siya cleansing of the sanctuary. Ano na siya cleansing of the sanctuary? Asa magsugod of the ang cleansing of the sanctuary magsugod 1844. Cleansing of the sanctuary is equivalent na siya sa paghinlo sa sanctuary sa mga sala. So blotting out of sin. Asa magsugod dito sa mga matarong nga katong household of God, belong to the household of God, specifically dito sa mga nangamatay. So ang ilahang ngalan karon, ang ilahang nga mga sala nga naa diha sa Sa mga makapahugaw matay, sa sanctuary, ang buhi day karon. wala pa gani. Oh, Wala mo dili ta maka- ko nga wala pa blotted out sin karon for the living. Sa for mga the patay. Oh, sa mga patay ra na siya. For the living, para na karon buhi pa man ta, wala pa na blotted out ng sin. Na forgive lang. Mura na. Is ra gani. Oh, Hindi mo mo ta na. makaingon nga wala pa gyud. Kay wala man gid ta masayod gyud. Kung kano sa magsugod, kano sa ma-transfer dito sa mga buhi. Oh, mo na for the living. My question for the living, kano sa ang blotted out sa living? Wala ta masayod. Sa mga patay, klaro na siya kahit sa mga patay. Muna nga dili ta makaingon nga wala pa ang blotting out of sin ron sa mga living, di po ta makaingon nga naa na, kung wa magita masayod. Ang atoa na lang diha nga maningkamot ta nga magkinabuhi nga pleasing sa mata sa atong buhi ka Dios. Amo na siya diha ang pinaka-safe. Thank you for that. Salamat po. Ini clarification. Naman siguro. Sige, let us end this with a prayer. Kita na laman, pila lang tadri ka buok atong nga paampuan kang Pastor Johnny. Pastor Johnny. Okay, let us pray. Thank you so much, Father Lord God, for the successful of our reporting in the doctrinal representation. Father Lord, increase our heavenly knowledge so that we may serve you in the future ministry of God. Today is a preparation day. Help us, Lord, that we also prepare ourselves for the Sabbath service. Father, forgive us. This all we ask. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you. Thank you everyone for staying, no. Bisa na lampas na ta sa